Marami tayong iba't ibang learning styles. Okay, so iba-iba yung way natin kung paano tayo natututo. Okay, so bibigyan ko kayo ng idea para alam nyo kung paano mabilis matuturuan yung mga anak nyo. Kung may anak na kayo, or kung ikaw naman teachers, makakatulong to sa'yo para alam mo kung paano mo tuturuan yung mga bata mo. Iba-iba tayo ng learning style. Merong visual, yung mga iba mas mabilis natututo kapag merong mga image, may mga pictures, may mga illustration. Number 2, meron naman audio. So mas mabilis silang natututo kapag naririnig nila. Mas natututo sila kapag malinaw sa kanila, sa tenga nila, kung ano yung mga sinasabi. Tapos meron din tayong reading and writing. Okay, so ibang learning style din yon. So may mga iba na mas natututo kapag nagsusulat o kaya nagbabasa. And lastly, meron din mga katulad ko na kinesthetics or psychomotor. So ibig sabihin, mas natututo tayo kapag nagalaw tayo. Okay? Talaga dati, all this time, visual talaga yung learning style ko. Kasi dati, nung nag-aaral pa ako, lagi malapit sa classroom, lagi malapit sa blackboard kasi malabo yung mata ko. So, sa classroom, ako yung palagi nasa harap. So, akala ko talaga visual. Pero pangalawa ko lang pala sa nung nagkaroon kami ng assessment, kinesthetic or psychomotor yung lumabas. And na-realize ko, tama talaga siya. Hindi mo ako mapapatahimik sa isang tabi. Kasi kapag pag hindi ako nagsasalita, pag nakaupo lang ako, may tendency na nagsa-shutdown yung brain ko, feeling ko nanghihina ako. And yun, yung brain ko nagsasabi na mag-relax mode ako. So, tendency, nakakatulog ako. Ang learning style kasi, it's not only inside the class. Okay, hindi lang sa tungkol sa klase o kung paano natututo yung isang tao. Hindi. Isa rin itong way para malaman mo kung saan mabilis nagpa-function yung brain mo. Yun lang naman. Good morning and happy Thursday.